Sound check. Magandang hapon po sa bawat isa. Purihin ang pangalan ng Panginoon na tayo nagpapasalamat sa Diyos na tayo may patuloy na lakas at pagkakataon upang sambahin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. And tayo ho'y nagpapasalamat sa Diyos maging sa katagumpayan ng gawain kayo ng umaga. And I'm happy at the same time I'm sad na natapos na yung lesson natin ng 5 solas. Ayoko naman siyang i-drag out ng mas mahaba pa, pero I'm happy in a sense na napag-aralan natin, but I'm sad na talagang napakasarap ng mga katotohanan na talagang pag-aralan. At I hope na tayo ay natuto, kumbinsido sa bigat, sa halaga ng sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, and soli Deo gloria. At nawa, next time na ma-encounter natin ulit yung mga terms na yun, ay medyo mas may bigat na sa atin, medyo mas may meaning na sa atin, at we can thank God for that. And again, as we have said, sa huling application natin, yung application nun sa ating buong church, at yun ang magiging gabay, yun ang magiging philosophy, ika nga, sa ministry dito sa Jesus Christ Baptist Church. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ilang mga announcements and reminders po muna bago tayo dumako sa ating panghapong gawain. Again, ang parating ho nating gawain ay ang YouthCon this coming November 27. Ang tema ho is the first and the greatest, that is the first and greatest command. At hindi yung nagbabago sa Kristiyano. Yun ay walang iba kung hindi mahalin ng ating Panginoon. It will center on 3 aspects: loving God with all our heart, loving God with all our mind, and loving God with all our strength. There will be 3 preachings on that day. Pagpreho natin yan. And plano rin natin busugin ang ating mga magiging delegado. Hindi delikado, delegado. Mga delegates ng ating YouthCon. We are expecting around 80 to 100, maybe a little bit more. Na mga young people from different churches. May manggagaling from Payatas, may manggagaling from San Mateo Rizal, may manggagaling ng Macabebe, Pampanga, may manggagaling ng Pulumbuhangin, dyan ho sa ating malapit sa Green Valley Baptist Church. So, and then sa Pandi, more or less 20 na mga young people na manggagaling ho doon. So pag-pray ho natin ang lahat ho ng yan. At again, lalo na ang lahat ng ating mga young people dito sa church. Napakahirap kapag yung mga young people sa ibang church very recharged, very excited. Pero yung mga young people natin dito ang hindi ho maapektuhan. So pag-pray natin una ay yung mga kabataan natin dito sa JCBC. At again, what more could we ask for if these young people will really, ika nga sa term natin ay fall in love sa Panginoon. Mahalin ang Diyos. Tuwan-tuwa tayo kapag ang bata minamahal ang pag-aaral. Tama? Minamahal ang mga bagay-bagay na passionate sila. Napakaganda kung masumpungan at makita natin ang mga kabataan na nagmamahal, as in nagmamahal sa Panginoon. At nawa ho, ito ho ay gawin ng Diyos at ipanalangin natin na kilusin. Dahil hiwalay sa biyaya ng Diyos ay wala hong mangyayari sa mga ganitong gawain. So muli, in regards to that, kung meron hong gustong tumulong sa pag-aayos, sa pagsaserve sa November 27, please do sign up para alam din ho namin yung workforce na asahan, and then also yung paghahanda ho nating pagkain sa mga available tutulong ho sa araw po na yon. So meron ng ilan. And also, meron pa rin hong dalawa na vacant room for merong gusto na mag-sponsor ng merienda sa ating mga young people. Roughly around 120 na tao ang pamimeriendahin. Pwede nyo computein. Pero Paul, hindi ko kaya. Pwede bang mag-vote in kami ng 2 o 3 kapatiran? Pwede ho. Meron tayong kapatiran. Nagbigay ng 500. Brother Paul, idagdag na lang. Very much welcome po yan. Hindi kailangan sagutin yung buo. Pero kung sabi, Brother Paul, sagot ko yung 100 lupyang toge. Ayan, magbubunyi si Brother Daryl sa lumpia. Ayaw ng lumpia ng toge. Nevertheless, kung gusto niyo ho na ganun, pwede rin naman ho yan para ho sa atin hong mga kabataan. Okay, so yun ho ang ating ilang mga announcements. So by the way, December 17, ang atin hong Christmas service. Alam ko ho, sa ibang mga churches ay controversial ang Pasko. Pero kita ho dito, meron tayong Christmas tree. And we are not celebrating Santa Claus. Ang ating pinagdiriwang ay merong dumating na tagapagligtas. That's it. Muli ho ay pinapasalamatan natin Diyos sa bagay. And we're using that occasion para ipag-imbita ang ating December 17 Christmas service, as we've been always doing yearly.
evangelistic ho ang morning service natin ng December 17. Anyayahin natin ang ating mga kapitbahay, kaibigan, mahal sa buhay on that day. Dito tayo magtatanghalian sa church. Usually may ice cream tayo. Nakatikim tayo ng masarap na ice cream doon sa Pandi, Lord willing. Yun ang kukunin natin sa December 17. And then also, ang ating afternoon service sa ngayon, hindi pa po ito finalize sa ngayon, baka gayahin natin yung schedule na nangyari last Sunday. Mauuna yung prayer meeting at 2, and then at 3:30 yung ating second service, and then tuloy-tuloy na yun doon ho sa ating afternoon fellowship and dinner, church dinner fellowship. So nawa ay pag-pray po na. By the way, yung dinner fellowship ho na yun ay potluck. Yung kanya-kanyang dala ng pagkain at pagsasalu-saluhan natin dito. Wherefore, wala kaming kayang dalhin, okay lang. Welcome ho. At tayo ho ay bubusugin pa rin naman. Usually, matagal natin hindi nagagawa dahil nag-pandemic. Before pandemic, naalala niyo yun, meron tayong super mega salad. Nag-iipon tayo ng Dito, October pa lang, nag-iipon na tayo ng ingredients ng salad. And then, nagsasawa tayo sa salad. Pagdating ng planggana, literally, plangga na fruit salad. Pero hindi natin magagawa ngayon yun. So, baka gawin natin yung ginawa last time na coffee jelly. Ayan. So, pag-pray natin yan, and nawa ho ay ihahingin natin ang tulong ng mga ladies pag kailangan ng gawin yung coffee jelly po na yun. Yun, ang ating mga announcements and reminders. Muli, meron tayong mga booklets ho dyan. At kung kayo ho ay patuloy na gusto nyo pa lumago pa sa inyong pananampalataya, yung mga babasahin ho na yan ay magiging malaking tulong. At tayo nagpapasalamat sa Diyos sa patotoo ng isa nating kapatid. Nakakuha siya ng booklet, binasa niya, particularly patungkol sa anger, yung kanyang kinuhang booklet, tungkol sa galit. At may naging malaking tulong, naging magandang tulong sa kanya. So nawa ay gamitin po natin yan at patuloy na nagiging ministeryo ng ating iglesia. That's our reminders and announcements. Please do mark those dates sa ating mga calendars at maging available tayo sa ating mga gawain. Ngayon po ay maghanda tayo sa ating pagsamba sa Panginoon at bahagi ho niya na isang sandali at tahimik na pananalangin. Hingin natin ng tulong, gabay at pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang maging handa tayo sa pagsamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, muli aming pinupuri ang iyong pangalan. Kamangha-mangha ka, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Nagagaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, Panginoon, kamangha-mangha ang iyong biyaya na sa amin nagligtas. At tunay, Panginoon, dinisenyo mo ang buong kaligtasan para sa iyong kaluwalhatian. At Lord, also, napag-aralan namin na ikaw ay tapat. Tapat ang iyong salita, tapat ang iyong mga pangako, tapat ang iyong tipan. Walang kagaya mo, O Diyos. Ang lahat ng tao ay sinungaling, ang lahat ng tao ay nagkukulang. Ngunit sa iyo, Panginoon, ang iyong salita ay hindi sinungaling. Ikaw, Panginoon, ay hindi nagkukulang. Tunay, marapat ka lamang sambahin, marapat ka lamang purihin, Panginoon. Kamangha-mangha ang iyong kadakilaan. Ngayon sa daling ito, tulungan mo nawa kami, Panginoon, na handito, Panginoon, ang iba't ibang mga kabigatan na daladala, iba't ibang mga alalahanin, Panginoon. Maging ang kapaguran ng pisikal na laman. Nawa lahat ng ito, Panginoon, patuloy na magtulak sa amin palapit sa iyo. Na makita namin kung gaano kami kahina at Lord, ikaw ang kasapatan namin at kalakasan namin.
At nawa, Panginoon, ngayon sandaling ito sa aming pagsamba, tulungan mo kami at bantayan mo ang aming mga puso. Huwag mo po hayaan, Panginoon, na panlabas ginagawa namin ang mga aksyon ng pagsamba. Ngunit ang aming puso naman ay malayo. Nawamasumpungan mo, Panginoon, na binibigay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay. Sa bawat bahagi ng gawain na ito, sa pagkakaloob, sa pagbabasa ng iyong salita, sa pananalangin, sa pangangaral, Panginoon, lahat ng ito, O Diyos, ay maging mabangong samyo sa iyong harapan na aming pagsamba. Tunay, Panginoon, sa pamamagitan lamang ng aming Panginoong Hesus, ay pwede naming ialay ang mga ito sa iyo. Kung kaya't kami nagpapasalamat, namamangha kami sa pribilehiyo na ito. Ingatan, tulungan, samahan mo kami, Panginoon, maging ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga pinagdadaanan. Kilala mo sila, alam mo po ang kanilang pangangailangan, alam mo po, O Diyos, maging ang kanilang pinagdadaanan, O Diyos. Mahabag ka po, maawa ka po, Panginoon. And Lord, we also ask for your mercy sa darating naming youth conference sa November 27. Lord, hindi kami tumitiwala sa ganda ng programa. Hindi, O Diyos, sa sigla, Panginoon, ng mangunguna. At lalong hindi rin sa kahusayan ng mga mangangaral, kundi, Panginoon, biyaya mo. Sapagkat anuman, O Diyos, ang aming paghahanda, hiwalay, O Diyos, sa iyong kapangyarihan. Hiwalay sa biyaya mo, ito'y parang walang kabuluhan. Ngunit, Panginoon, nandoon ang aming pag-asa na sa biyaya mo, sa pagkilos mo, Panginoon, oo, magliligtas ka. Oo, Panginoon, tatawag ka. Oo, Panginoon, magbabago ka ng buhay ng iyong mga mananampalataya. Kaya, Panginoon, salamat sapagkat sa iyo meron kaming pag-asa. At ngayong gawain namin ito, Panginoon, tunay, ikaw lamang ang maitaas. Sariksikin mo kami sa anumang kasalanan, Panginoon. At kami patuloy na tumitingin kay Kristo para sa kapatawaran ng aming mga pagkakasala laban sa iyo. Lahat na ito dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo umawit sa Panginoon. Awitin po natin, To God be the glory. Glory, great things He hath done. So lovely the world that He gave us His Son, who yielded His life an atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Who come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. O perfect redemption, the purchase of blood, to every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes that no man from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. To the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Great things He hath taught us, great things He hath done, and great our rejoicing through Jesus the Son. But newer and higher and greater will be our wonder, our worship, when Jesus we see. Praise the Lord, let the earth hear His voice. Praise the Lord, let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory, great things He hath done. Manatili po tayong nakatayo para po sa pagbasa
para po sa ating pagkakaloob. Para po sa ating pagkakaloob, basahin po natin ang talata na basihan. Ito po ay manggagaling sa 2 Korinto chapter 9 verses 6 to 8. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nangihinayang o napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangailangan sa tuwina. Manalangin po tayo. Aming Diyos na nasa langit, kami, Panginoon, ay nagpupuri sa inyo. Kami, Panginoon, nagpupuri sa inyong kabutihan, Panginoon, sa aming buhay. Sa kalakasan na to, Panginoon, sa inyong habag, Panginoon, na patuloy nyo kami. Binibigyan, Panginoon, ng mga biyaya na natatanggap namin sa pang-araw-araw, Panginoon. Sa inyong kabanalan, Panginoon, kami nagpupuri na sa araw-araw, Panginoon, nakikita namin yung pangangailangan namin, Panginoon, sa inyo. Na kami, Panginoon, mga makasalanan, Panginoon, na kami, Panginoon, ay mga maruruming basahan lamang sa inyong harapan. Ngunit, Panginoon, dahil sa inyong habag at awa, Panginoon, sa amin, kayo ay nagiging mabuti pa rin, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo, sa kabutihan po ninyo, na dahil sa inyo, Panginoon, kayo pa po, Panginoon, na nagpakaloob po, Panginoon, sa amin, ng kaligtasan, Panginoon, na bagamat hindi kami karapat-dapat, ngunit, Panginoon, sa inyong habag, Panginoon, sa inyong kagustuhan, Panginoon, ito, Panginoon, ay inyo pong pinagkaloob po, Panginoon, sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. Maging sa mga natatanggap po namin sa pang-araw-araw, maging ito man, Panginoon, ay material, Panginoon, pisikal, maging sa aming emosyonal at spiritual, Panginoon, na pangailangan, Panginoon, kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat din, Panginoon, sa pagkakataon na kami, Panginoon, mabuhay, makapaghanap buhay, kumita, Panginoon, na nawa, Panginoon, dalangin namin sa inyo na linisin nyo nga po, Panginoon, ang aming puso't isipan, Panginoon, bigyan nyo kami, Panginoon, ng tamang puso, Panginoon, na malinis na hangarin, Panginoon, sa mga bagay na aming nanatanggap, Panginoon, nawa, maintindihan namin, Panginoon, na ito ay pagpapala, Panginoon, na galing sa inyo, Panginoon, kami, bilang inyong pinagkatiwalaan ng mga ito, Panginoon, kami ay maging mabuting katiwala, Panginoon, nawa, makita namin, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay nararapat lamang ng pasasalamat, Panginoon, sa inyo. At ito nga po, Panginoon, ay sa pamamagitan ng aming pagkakaloob sa inyo, Panginoon, nawa, bigyan nyo kami ng puso, Panginoon, na nagagalak, lalo na po sa pagbibigay, Panginoon, nawa, maintindihan namin, Panginoon, na ang lahat ng ito, Panginoon, ay inyong pagpapala, Panginoon, sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan nyo nga rin kami sa magiging susunod na parte, Panginoon, ng aming serbisyo, Panginoon, maging sa aming pag-aawitan, at sa pakikinig, Panginoon, ng mga katotohanan galing sa inyong salita. Nawa, tulungan nyo nga po, Panginoon, ng bawat isa. Bigyan nyo, Panginoon, kami ng tenga, Panginoon, na maayos, ng puso, Panginoon, na handang makinig, handang masaktan, Panginoon, kung kinakailangan. Handa, Panginoon, na maitama, Panginoon, sa inyong mga kasalita, Panginoon. Nawa, maging aming tagapagsalita ay tulungan nyo nga rin po, Panginoon. Bigyan, Panginoon, ng katalinuhan, ng kalakasan, Panginoon, maibahagi, Panginoon, ang katotohanan na gusto nyo pong ibahayag po sa amin, Panginoon. Nawa, ang bawat isa, Panginoon, dito ay makita, Panginoon, ang lahat ng bagay dahil sa inyo lamang, Panginoon. Nawa, makita ng bawat isa, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tama lamang, Panginoon, na maibigay, Panginoon, sa inyo. Ito aming dalangin sa tanging pangalan, Panginoong Hesus. Amen. At tayo po ay umakit sa Panginoon. Awitin po natin, all glory be to Christ.
does he survive unless the Lord does place the house in vain? Its builders strive. To you who boast tomorrow's gain, tell me, what is your life? A mist it vanishes at dawn. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. His will be done, His kingdom come on earth as is above. Who is Himself our daily bread? Praise Him, the Lord of love. Let living water satisfy the thirsty without price. Come eat of Him, our living bread. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. When on that day the great I am, the faithful and the true, the Lamb who was for sinners slain is making all things new. Behold, our God shall live with us and be our steadfast light, and we shall learn His people be. All glory be to Christ. All glory be to Christ our King. All glory be to Christ. His rule and reign will ever sing. All glory be to Christ. Inaayahan ko po lahat na magsitayo. Tayo po imawit sa Panginoon. Pawidi po natin, what a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear.
submitting to God in prayer. What ills and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Covered with the load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Magsipa na po lahat. Kung tayo ho ay muling tumayo at para ho sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon, pasensya na ho. Ang pagbasa ho ng salita ng Diyos ay manggagaling sa Aklat ng Mga Gawa or Book of Acts at chapter 9 verses 32 hanggang 43. Acts chapter 9 verses 32 hanggang 43. Sabay-sabay ho nating basahin. Ready, read. Naglakbay si Pedro sa iba't ibang dako upang dalawin silang lahat. Gayon din ang mga banal na naninirahan sa Lida. Natagpuan niya roon ng isang lalaki, ang pangalan ay Aeneas. Ito ay lumpo at 8 taon nang nakaratay. Sinabi niya kanya ni Pedro, Aeneas, pinapagaling ka ni Jesucristo. Bumangon ka at ayusin ang iyong higaan. Agad naman siyang bumangon. Nakita siya ng lahat ng mga mamamayan ng Lida at Sharon at sila'y nagbalik loob sa Panginoon. May isang alagad sa Hopa na ang pangalan ay Tabita, na ang katumbas ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang siya'y mahugasan na sila, siya'y kanilang ibinurol at isang silid sa itaas. Dahil malapit ang Lida sa Joppa, nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, nagsugo sila sa kanya ng 2 tao at ipinakausap na kanya, pumarito ka sa amin sa lalong madaling panahon. Kumilos agad si Pedro at sumama sa kanila. Pagdating niya, sinamahan siya sa silid sa itaas, lumapit sa kanya ang mga babaeng balo at umiiyak na ipinakita ang kanya ang mga kasuotan at iba pang mga damit na ginawa ni Dorcas noong siya'y kasama pa nila. Pinalabas silang lahat ni Pedro at pagkatapos ay lumuhod at nanalangin. Bumaling siya sa bangkay at kanyang sinabi, Tabita, bumangon ka. Iminulat ni Dorcas ang kanyang mga mata at naupo nang makita siya ni Pedro. Inabot ni Pedro ang kanyang kamay at siya'y itinindig. Pagkatapos tawagin ang mga banal at ang mga babaeng balo, siya'y iniharap niyang buhay.
Napabalita ito sa buong Jopa at marami ang sumampalataya sa Panginoon. Nanatili si Pedro sa Jopa sa loob ng maraming araw kasama ni Simon na isang tagapagbilad ng balat ng hayop. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay magsiupo na. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay tumungo na tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory, blessed assurance, praise Him, sweet hour of prayer. Yan at ang marami pang mga himno na ating inaawit ay isinulat ng isang Kristiyanong babae na nagngangalang Fanny Crosby. Sumulat siya ng higit 9,000 himno. Higit 1,000 secular poems, 4 na poetry books, and 2 best-selling autobiographies. Pero ang mas nakamamangha sa kanya ay na-accomplish niya ang lahat ng iyan sa kabila ng si Fanny Crosby ay isang bulag. Noong 6 weeks pa lamang si Fanny, halos kapapanganak pa lamang niya ay nagkaroon siya ng isang karamdaman. Sa kasamaang palad, ang doktor na nilapitan ng kanyang mga magulang ay isa palang doktor kwak-kwak, Hindi pala totoong doktor, ito'y isang impostor at nagpapanggap lamang na doktor. Kaya ang medical advice na binigay ng doktor na ito, imbes na gumaling si Fanny sa kanyang sakit ay siyang naging dahilan pa. Kaya nawalan ng paningin o nabulag itong si Fanny Crosby. Sa kabila ng kanyang kapansanan ay hindi ito naging hadlang kay Fanny na maging kasangkapan siya ng Panginoon. Actually po, minemorize niya or isinaulo niya ang malaking parte ng Biblia. Kabisado niya na ire-recite niya ang Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. At maging ang Gospel books, Matthew, Mark, Luke, John, ang Book of Proverbs, ang Song of Solomon at maraming mga chapters sa Book of Psalms. Kaya po hindi nakapagtataka na marami sa mga sinulat niyang mga katha, mga musika ay mayaman sa salita ng Diyos. Bagamat mayroon siyang kapansanan, bagamat hindi siya nakakita, ay pinagamit niya sa Panginoon ang kakayahang ipinagkaloob din naman sa kanya ng Panginoon. At tumatak ng sobra ang buhay ni Fanny Crosby, na even hanggang ngayon, nagagamit pa rin natin, nagiging pagpapala pa rin sa atin at napapakinabangan ang marami sa mga musika na kanyang katha. Sa pag-aaral po natin ngayong hapong ito, tulad ni Fanny Crosby, ay meron tayong isang babae ring Kristiyano rin naman na pag-aaralan na tumatak ng sobra ang kanyang buhay sa buhay ng mga mananampalatayang nakapaligid sa kanya. At makikita natin kung paanong sinasalamin nitong Kristiyanong babae na ito ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po muna'y manalangin at humingi ng paggabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat at tagpupuri sa iyo, Panginoon, na kami po'y tinipon mo, dinala mo sa iyong bahay-sambahan ngayong hapong ito. Alam po namin na ito'y iyong habag sa amin, Panginoon. Lord, we thank you na kami po'y nakasasamba, merong kalayaan na makasamba sa iyo, Panginoon. May kalayaan na makaawit na magkakasama, may kalayaan na mag-aral ng iyong mga salita. We thank you, Lord, for this grace. And Lord, hayaan mo po kami na sa aming pag-aaral ay namnamin namin ang iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. We acknowledge na hindi po namin kaya kung kami aasa sa aming mga sarili, sa aming sariling kaalaman, sa aming sariling karunungan.
Kami po'y nakaasa lamang sa iyo, Panginoon. Ang aming buong pag-asa, ang aming buong kumpiyansa ay nasa iyo lamang, O Diyos. Lord, kumilos ka nawa. Nawa, Panginoon, maipakita mo sa amin ang maliwanag ang mga katotohanan ng iyong mga salita. Nawa, magdulot ito sa amin na lalong ibigin ka at lalong pakabanalin mo, Panginoon. At kung meron man sa kalagitnaan namin ang wala pa kay Kristo, O Diyos, mahabag ka sa amin, Panginoon. Gamitin mo ang pangangaral ng iyong ebanghelyo upang makilala si Kristo, maitanyag si Kristo, at lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang ating pong pag-aaralan ng ating mensahe, magiging punto ng ating mensahe ngayong hapong ito, ay ang layunin nating mga mananampalataya ay gampanan ang mga tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon at pinagbubunga rin naman ng Panginoon ang isang ministeryo kapag tunay na naitataas si Kristo. Magpapatuloy tayo dito sa personal ministry ni Apostol Pedro dito sa Acts chapter 9, kung saan on a personal level ay kanyang pinagministeryohan ang mga mananampalataya sa iba't ibang lugar noong mga panahon na iyon. Ang sabi ng verse number 32, puntahan po natin sa Acts chapter 9, ang sabi doon, "And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda." So yung sinasabi ng talata na Peter passed through all quarters, dyan sa verse number 32, ay nagsasabi na binisita. Sabi nga natin, technically ay nag-visitation itong si Apostol Pedro. Binisita ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya noong panahon na ito. Pinuntahan niya sila sa kanilang mga lugar. Kumbaga, inabot talaga ni Apostol Pedro yung mga mananampalataya on a personal level. Ma-appreciate po natin dito yung ginawa ng Apostol Pedro dahil kumbaga noong mga panahon na yon, sila yung malalaking tao ng Kristyanidad. Kumbaga parang sa panahon natin, parang sila yung big shot, parang gano'n. Sila yung malalaking tao ng Kristyanismo ng mga panahong ito. Ito mga apostol, kumbaga sila yung kumbaga nasa taas, kung lalagyan natin ng hierarkiya. At kung ibabagay natin sa pananaw ng mga maraming iglesia sa panahon natin, ang baka sabihin pa ng iba, dapat itong mga apostol, sila pa nga dapat yung pinaglilingkuran. Maaaring ganyan ang sabihin ng ilang mga iglesia. Or dapat sila yung pinagmiministeran, or hindi sila dapat nagmiminister on a personal level dahil baka mamaya kung anong mangyari sa kanila. I remember noong 2003, I believe it was 2003, nagkaroon ng Jesus Saves Crusade. Hindi ko pa alam kung alam ninyo yon. Nakasama ang maraming mga Baptist churches doon sa Jesus Saves Crusade. At bilang paghahanda doon sa crusade na iyon, nagkaroon ng meeting muna yung mga kapastoran ng mga Baptist churches. And actually, nandun yung ilang mga so-called big shot pastors ng mga Baptist churches. At nung dumating itong mga big shot, may mga bodyguards pa sila. May mga bodyguards. Tell you honestly, may isang congressman na pastor, may bodyguards. At dumating yung isang pastor na taga Laguna na hindi ko alam, bata pa kasi ako noon hindi ko alam kung mga sundalo ba o pulis dahil naka-army cut yung kanyang mga bodyguard. So, talagang may Howie boys, kumbaga, sa mga artista. Itong mga pastor na ito. And actually, hindi lamang sa Baptist Church, even sa Roman Catholic Church. Sa Roman Catholicism, si Apostol Pedro, di ba, ang tinatanyag na kanilang unang pope. Pero sa Roman Catholicism, yung pope, nagme-minister lamang sila sa crowd. And very seldom na makikita mong nagme-minister sila on a personal level. Kaya nga, kung talagang itinatanyag ng Roman Catholicism si Apostol Pedro na kanilang first pope, na kanilang unang pope, dapat gayahin din nila itong hakbang na ito na ginawa ni Apostol Pedro. Dapat sundin din nila ito ng kanilang mga pope.
Dahil ang yung Pope, yung Papa, palagi lamang yan naroon sa Vatican. Sa Roman Catholicism, meron silang hierarchy, meron silang hierarkiya. Kumbaga ay level ng posisyon. Yung Pope, yung nasa pinakataas, then yung mga cardinals, then yung archbishops, then yung mga bishop, then yung kilala natin, yung mga pare, yung mga priests, at yung mga, may mga deacons, at yung mga tao, yung crowd. At kung merong nagme-minister on a personal level sa mga tagasunod ng Romano Katolika, ay hindi yung Pope. Hindi siya ang bumababa sa kanila on a personal level, kundi yung mga nasa baba ng hierarchy. Particularly, yung mga priests. Hindi yung mga bishop, yung mga archbishops, yung mga cardinal, bihira mo silang makita na nagme-minister on a personal level. Kaya nga, di ba minsan may mga special people na maaaring nabanggit lang ng Pope, na ipag-pray niya, maaaring may sakit, inilapit sa kanya, pinanalangin niya. Kumbaga para sa kanila, napakalaking achievement na nun. Dahil, wow, ang bihira, pinag-pray ng Pope itong taong ito. Napakalaking bagay na yon. Dahil hindi ito normal. Hindi ito normally ginagawa ng Pope at maging nung iba pang mga nasa taas ng hierarchy. Yung mga nasa mataas na posisyon ng Romano Katolika. But here, the Apostle Paul ministered to the saints on a personal level. Binisita niya sila, pinuntahan niya sila, ang mga mananampalataya. At hindi ito for a special event lamang. Kung ang Pope ay naroon lamang madalas sa Vatican at bihirang umalis upang bisitahin ng ibang mga lugar, hindi ganoon ang halimbawa na ginawa ni Apostol Pedro. Actually, itong lugar na ito ng Lida na nabanggit dyan, ay nararating niya ay 50 kilometers away from Jerusalem. Ganon na kalayo. Nakasama po kayo nung anniversary ng JCBC Pandi. Mula rito, papunta roon ay nasa 10 kilometers po. Nasa 10 kilometers. So, ibig sabihin, yung layo nun, times 5. Ganon na kalayo yung narating ng pagbisita at paglalakbay nito ni Apostol Pedro. And so, sa pagmiminister ni Apostol Pedro sa mga mananampalataya, nakarating nga siya rito sa lugar ng Lida. And by the way, ito pong Lida at yung mga karatig bayan, yung mga nakatira po dyan ay mga Hudyo. Ito yung mga pinagmiministeran niya ng mga mananampalataya, ito yung mga Hudyo, pero sila yung mga Hellenista or tinatawag na mga Grecians sa nakaraan nating pag-aaral. Ibig sabihin, sila yung mga Hudyo na Greek-speaking, Griego na ang kanilang lengguwahe, yung kanilang conversational language na ginagamit, at Griego na rin yung kanilang kultura. So makikita natin na unti-unti ay moving away. Unti-unti ay papalayo na. Papalayo nang talaga ang ministry ng mga apostol, papalayo mula sa Jerusalem, papalabas. So kung titignan natin, kung susundan natin, this is actually very exciting. Kumbaga, papunta na tayo sa exciting part, na kung saan makakarating ng tuluyan sa mga hentil ang ebanghelyo, at yan ang makikita natin sa mga susunod nating pag-aaral. Going back, nakarating sa Lida itong si Apostol Pedro. And so he had the chance to minister sa hindi isang mananampalataya na merong karamdaman. Kung maaalala natin, ito yung pinag-aralan po natin noong nakaraan sa Acts chapter 9. Itong taong ito ay nagngangalang si Aeneas. Si Aeneas. Sino si Aeneas? Siya isang lumpo, siya isang paralisado, siya bedridden. At kung ano man daw yung sakit niya, hindi natin alam. Walang specific na sakit na nabanggit kung anong sakit. Pero alam natin, siya bedridden, siya paralisado. At ano man yung sakit na meron siya, walang gamot na available. Walang medical knowledge na available para mabigyan siya ng lunas. So kumbaga sa panahong ito, walang pag-asa. Sabihin natin, imposible na gumaling itong si Aeneas sa kanyang karamdaman kung magbabase lamang tayo sa available na medisina ng mga panahong iyon. Ngunit ang Diyos ay higit na makapangyarihan kahit anong medisina.
imposible man sa paningin ng tao ay kayang pagalingin ng Diyos ang anumang karamdaman sang-ayon sa kanyang kalooban. At ang sabi ng verse number 34, "And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he arose immediately." Sa pamamagitan ni Apostol Pedro ay pinagalingan ng Diyos itong si Aeneas. Ngunit hindi ito sinamantala ni Apostol Pedro itong pagkakataon na to upang maging tanyag siya, upang sumikat siya. Kumbaga, ito na yung pagkakataon ko para sumikat. Hindi, no. Hindi niya sinamantala itong pagkakataon ito para makakuha ng pera sa iba. May mga so-called healing crusades sa panahon natin ngayon. No, tapos may offering may offering pagkatapos mong panoorin yung pagalingin yung mga kasabwat lang din naman pala nila, ano? Hindi ganoon ang ginawa ni Apostol Pedro. Hindi niya ginamit itong pagkakataong ito para sa kanyang sariling kapakanan. Bagkus ay ginamit niya itong pagkakataong ito upang maitanghal at maitaas ang Panginoong Hesukristo. And that should always be the point of every ministry. Ano man yan? Ano man yung ministry, ano man yung ministeryo na ginagampanan natin, that should always be the point of every ministry. That the glory belongs to Christ alone. Tanging sa Kanya lamang ang kaluwalhatian. Kapag nagmiministeryo tayo sa mga kapatiran, ano man yan, the glory belongs to Christ. When we pray for the brethren, pag ipinanalangin natin ng mga kapatid natin sa pananampalataya, the glory belongs to Christ. Kapag nagpapalakasan tayo sa ating mga Christian fellowship, kapag ginamit ka ng Panginoon para palakasin ng ibang kapatid sa pananampalataya, the glory belongs to Christ. Kapag ginamit tayo ng Diyos upang makakilala ang iba kay Kristo, hindi sa iyo ang kaluwalhatian, the glory belongs to Christ. When we give, the glory belongs to Christ. Kapag tumulong tayo sa mga kapatid nating nangangailangan, the glory belongs to Christ. Again, every ministry should always point people to Christ. Tanging sa Kanya lamang. Tanging sa Kanya lamang. And so, ginamit ng Diyos itong pagmiministeryo ni Apostol Pedro ng kanyang pagbisita doon sa mga mananampalataya, kanyang pagdalaw sa kanila, pangangamusta sa kanila, pagpapanalangin sa kanila, pagmiministeryo. Itong pagpapagaling kay Aeneas at yung pag-exalt niya, pagtaas niya, pagtanghal niya sa Panginoong Hesukristo upang mas marami pa ang maabot ng ebanghelyo. Ano sabi ng verse number 35? And all that dwelt at Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Dahil sa ginawang ito, dahil sa availability ni Apostol Pedro, at dahil itinanghal niyang tunay ang Panginoong Hesukristo, pinagbunga ng Panginoon ang ministeryong ito. Pinagbunga ng Panginoon. And now, habang naroon sa Lydda, itong si Apostol Pedro, naroon ng tagpo. Meron namang nangyayaring tagpo doon sa Joppa. Ano? Again, naroon si Apostol Pedro sa Lydda, at kasabay noon ay mayroong nangyayaring tagpo doon sa Joppa. Saan itong Joppa? Mula sa Lydda, patungo rito sa Joppa ay 16 to 19 kilometers away. Anong meron sa Joppa? Ano nangyayari doon? Verse number 36. Verse number 36. Now, there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. So dito raw sa Joppa ay merong isang certain disciple. Yan po ang sabi ng text. Again, ito'y indikasyon ng author ng Acts na si Luke, na itong taong ito na tinutukoy niya ay gusto niyang sabihin, itong taong ito ay mananampalataya. Kaya niya ginamit a certain disciple. That is in contrast ng ginamit kung paano ipinakilala si Aeneas sa verse number 36 as a certain man.
certain man. Pero itong si Tabitha, itong si Dorcas, ipinakilala ni Luke as a certain disciple para maipakilala siya bilang isang mananampalataya. So sino itong certain disciple na ito? Ang pangalan niya, ang sabi ng text, Tabitha, or kilala rin bilang Dorcas. Ayon sa mga theologians, yung Tabitha ay kanyang Jewish or Hebrew name. Samantalang yung Dorcas naman po ay kanyang Greek name. Ayan ang kanyang Griegong pangalan. So Hudyo itong si Dorcas, pero dahil nga isa siyang Hellenista or Grecian or Greek-speaking Jew, ay gumagamit din siya ng Griegong pangalan. Ano? And this is how the Bible described Dorcas. Ganito dinescribe ng Biblia kung sino itong si Dorcas. Ang sabi dyan, sa verse na yan, this woman, Dorcas, was full of good works and almsdeeds which she did. Ang sabi ng Biblia, itong si Dorcas ay isang Kristiyanong babae na punong-puno ng mapaggawa ng mabuti at pagtulong sa kanyang kapwa. Ibig sabihin ito, pwede nating ibilang itong si Dorcas bilang isang mabuting modelo ng kung ano ba dapat ang isang Kristiyanong kababaihan. And actually, masasabi ko rin na modelo siya maging ng mga Kristiyanong kalalakihan. Bakit? Dahil alam ni Dorcas kung ano yung tungkulin niya bilang isang disciple, bilang isang disipulo o tagasunod ni Kristo. Ano ba yung dapat na tungkulin natin? Anong sabi ng Ephesians chapter 2 verse number 10? Ephesians chapter 2 verse number 10. For tayo yan, mga mananampalataya na kasumpong ng biyaya ng Diyos, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which had get before ordained that we should walk in them. So, ang sabi ng talata, nilikha tayo ng Diyos. Tayo iniligtas ng Diyos para ano? Para ano? Para masabi lamang naligtas tayo? No. Tayo'y iniligtas ng Diyos unto good works. Iniligtas tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. At ang sabi pa ng talata that we should walk in them. Yung mabubuting gawa na yon, maipamuhay natin. Lumakad tayo doon, maipamuhay mo yung mabubuting gawa bilang mga mananampalataya. And the same goes sa Colossians chapter 1 verse number 10. Ini-echo itong bagay na ito sa Colossians 1:10. Ang sabi ng salita ng Diyos, that ye kayong mga mananampalataya might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Same idea. Same idea. Dapat mamunga tayong lahat sa lahat ng uri ng mabuting gawa. That means, ito'y expected, ito'y inaasahan sa ating mga mananampalataya, yung paggawa ng mabuti. It is expected sa atin. Bakit? Dahil tungkulin natin ito bilang mga disipulo ng Panginoong Jesucristo. Ang tunay na namumuhay ayon sa wangis si Kristo ay isang mananampalataya nakikitaan ng mabubuting gawa. At alam ito ni Dorcas. Alam ito ni Dorcas na ang tungkulin niya bilang isang mananampalataya ay gumawa ng mabubuting bagay at tumulong sa kanyang kapwa. Kaya nga masasabi natin na itong si Dorcas ay isang example din ng Proverbs 31 woman. Ano? I remember ito yung naging topic ng ladies sa kanilang nakaraang ladies fellowship. Napakagandang topic. Ang sabi ng Proverbs 31 verse number 20, anong ginagawa na itong Proverbs 31 woman na ito? Ang Proverbs 31 verse number 20, she stretcheth out her hand to the poor. Yea, she reacheth forth her hands to the needy. Inaabot niya ang kanyang mga kamay sa mga taong nangangailangan. Tinutulungan niya sila. At ganito si Dorcas. Ganito yung kanyang ginawa. At alam niyo po kung anong maganda sa ginawa ni Dorcas? Yun yung very last phrase na sinabi ng ating text sa Acts chapter 9 verse number 36. Balikan natin yung ating text sa verse number 36. This woman, si Dorcas, was full of good works and alms deeds.
which she did. Ang maganda sa ginawa niya ay ginawa niya yung paggawa ng mabuti. Ang maganda sa ginawa niya ay ginawa niya yung pagtulong sa kapwa. Alam po natin ito. Natural lamang sa mga kababaihan ang maging maawain. Ito'y natural sa mga kababaihan. Emotional being tayong mga tao. Sadyang mas emotional lamang ang mga babae. Very sympathetic kasi ang mga kababaihan. And it's a natural thing para sa inyo. Di ba? Kapag may nasasaktan, kapag may nahihirapan, madali kayong makisimpatya sa kanila. Madali kayong madala ng inyong emosyon. Madali kayong makisimpatya. Kaya nga kung minsan, di ba, kapag may mga babae na nag-uusap ng seryosong bagay, kapag mayroong naiiyak na dyan, susunod dyan yung iba, maluluha na rin. No? Di kaya ay maiiyak na rin. Very, very sympathetic ang mga kababaihan. Naroon yung emosyon na naahawa kayo sa iba. Madali kayong makakonekta sa iba through the emotions. Naroon yung desire na gusto kong tulungan itong taong ito. Gusto kong tulungan siya sa kanyang pinagdadaanan. But it's one thing na merong emosyon na naaawa tayo. It's one thing na meron tayong desire, gusto mo na tumulong. But it's another thing na iput into action ito. Na gawin talaga ito. Na gawin ito. So kung meron ng emotion, meron ng desire, nakikita mo na yung pangangailangan nitong taong ito, nakikita mo na nahihirapan yung iba, natural lamang yung emotional responses. But you have to go beyond that. Nang higit pa roon sa emotional response lamang, na dapat lumabas ka doon sa comfort zone na yon ng mga bagay na natural lang. You have to apply those sympathy and desires and put them into action. Dahil yun ang ginawa ni Dorcas. It's one thing na makita ng iba na magaganda ang kababaihang Kristiyano dito sa JCBC, But it's another thing na makita ng iba na hindi lamang kayo magaganda, kundi meron din kayong mabubuting puso at hindi lamang nanatili doon sa puso, kundi ito'y nakita ang kabutihan sa gawa ng inyong mga kamay. Brother Daryl, hindi ako mayaman Wala akong pera para tumulong sa iba. Estudyante pa lamang ako. Ito at ang iba pang mga excuses. Alam niyo po, kapag malaman niyo mamaya kung ano yung gagawin o ginagawa ni Dorcas sa kanila, para sa akin, ito'y simpleng bagay lamang. Actually, ito'y simpleng bagay lamang yung pagtulong na ginawa ni Dorcas. I would say simple or simple dahil hindi ito extravagant, hindi ito magarbo. Hindi kailangan ng malaking pera or nangangailangan ng special skills yung ginawa niyang pagtulong, hindi po. Pero tumatak ito sa buhay ng mga mananampalataya noon dahil ginawa niya ito bilang pagsunod sa kanyang tungkulin bilang isang disipulo ng Panginoong Hesukristo. Verse number 37. Verse number 37. And so, ito yung nangyari. Dinescribe si Dorcas sa verse number 36. She was a woman who was full of good works and alms deeds, which she did. Pero sabi ng verse number 37, and it came to pass, at nang nangyari in those days, noong mga panahon na yon, she was sick and died. Sa kasamaang palad, nagkasakit itong si Dorcas, at yung karamdaman niya ay nagdulot sa kanya upang siya ay mamatay. At paulit-ulit naming sinasabi rito sa pulpito, hindi tatayo ang prosperity gospel sa kung anong tunay na itinuturo ng Biblia. Maging itong si Dorcas, na masasabi natin na siya'y nagtatapat, na sumusunod sa Panginoong Kristo, pero siya'y nagkasakit, siya'y namatay. Hindi sukatan ng katapatan sa Panginoon ng pagiging malusog, masigla at mayaman. And so, ito ang ginawa nila. Si Dorcas ay nagkasakit at namatay. Ang sabi ng talata, whom when they had washed. This is actually a cultural thing. Parte ito ng kanilang kultura na hinuhugasan nila yung katawan ng patay.
Ito'y external na paghuhugas, hindi sila nag-iembalsamo noong mga panahon na ito. Lalo para sa mga Hudyo, forbidden ito. Para sa kanila, ibig sabihin, pinagbabawal ito. Para sa kanila ay dapat hayaan lang na mag-decompose, or mabulok naturally ang katawan ng tao. So walang magiging trabaho si Brother William sa mga Hudyo. At ang sabi dyan, whom they had washed, nilinis nila yung katawan, and they laid her in an upper chamber, or upper room. Upper chamber, upper room. Literal po yan, second floor. So part ng culture nila, for us to understand ang Jewish culture, part ng culture nila na dapat ay mailibing agad ang bangkay o ang labi ng isang namatay, ng isang yumao. Actually, noong mga panahon na yon, kahit daw sa labas ng Jerusalem, pinaniniwalaan nila na disrespectful kapag ang isang katawan ng isang yumao o isang namatay ay pinagpabukas mo pa, na mailibing. So sa kanila, lilinisin nila yung katawan, hindi na dapat yun mag-overnight. Dapat mailibing din agad yung katawan ng yumao. Dahil disrespectful ito doon sa katawan ng yumao, o doon sa tao na yun. Parang dinidisrespect mo siya kapag hindi mo agad nilibing ang kanyang bangkay. But in here, mapapansin po natin, anong kanilang ginawa? Hinugasan nila at inilagay nila sa upper chamber. Hindi pa nila inilibing agad itong si Dorcas. Bakit? Dahil ba dinidisrespect nila ito si Dorcas? I don't think so. Meron silang plano. Meron silang plano. Ang sabi ng verse number 38, and for as much as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him 2 men. Nagpadala sila ng 2 lalaki, desiring him that he would not delay to come to them. Dahil nga, ang sabi dyan, hindi daw kalayuan ng Lydda sa Joppa, 16 to 19 kilometers. Well, sa atin, malayo na yun, Nakarating ka na ng banda nga siguro, mula rito, Valenzuela na narating mo. O pa Caloocan na, pa South Caloocan or North Caloocan, depende kung saan ka dadaan, medyo malayo na. Pero sa kanila kasi ay sanay sila sa ganitong mga paglalakbay. And so sabi na, malapit lang daw itong 16 to 19 kilometers para sa kanila ng panahon nila. Pero minsan tayo, dyan lang, nalalayuan na tayo. Pero sa kanila, malapit lang ito. Malapit lang. Sabi niya, malapit lang yung Joppa. Malapit lang yung Lydda. Sabi doon. Ayon sa pag-aaral, nasa 4 hours travel ito. Well, walang traffic nun. Dahil mga kamelyo, ang kanilang mga gamit, walang traffic. Higit sa malamang, itong mananampalataya sa Joppa, nabalitaan nila yung nangyayari doon sa Lydda. Nakarating yung balita na nangyayari doon sa Lydda. Nabalitaan nila, naroon si Apostol Pedro. So kumalat itong balita na ito, yung ginawa ni Apostol Pedro na pagpapagaling kay Aeneas. Remember, ang daming naligtas. Remember yung Sharon, yung plain of Sharon? Di ba malaki yun? At maraming mga subampalataya sa Panginoong Kristo. So kumalat yung balita, naroon si Apostol Pedro, nariyan malapit lang. Nariyan lang siya sa karatig bayan. So yun yung reason, ito yung dahilan kung bakit inilagay nila mula sa upper chamber, sa second floor ng kanilang tahanan, not because they disrespect si Dorcas, pero meron silang hope, meron silang pag-asa na baka merong magawa itong si Apostol Pedro dito para kay Dorcas. Kaya ang ginawa nila, nagpadala sila ng 2 lalaki, pumunta kayo roon. Puntahan nyo si Apostol Pedro, sabihin nyo, bilisan niya. Pumunta siya rito. Pumunta siya rito. So, kung makikita natin, pinabibilisan nila, maaari, meron silang hope na baka may magawa ito si Apostol Pedro, but still, nire-respeto pa rin nila yung kanilang kultura, maaari kaya nila pinabibilisan para kung hindi man, mailibing din nila. Umabot pa. Mailibing din nila agad, hindi na mag-overnight dahil not to disrespect itong si Dorcas. So ang ginawa ni Apostol Pedro sa verse number 39, nung nakarating yung 2 tao doon sa Lydda, dumating yung 2,
Sabi ng verse number 39, then Peter arose and went with them. Nagdali-dali si Apostol Pedro nung nalaman niya, sige, tara. Sinamahan niya yung dalawang sugo, pabalik doon sa Joppa. And when he was come, they brought him into the upper chamber, and all the widows stood by him, weeping. Pagdating ni Apostol Pedro sa Joppa, dinala nila si Pedro doon sa upper chamber, doon sa second floor, kung saan naroon yung mga labi ni Dorcas, at yung lahat ng mga widows, lahat ng mga balo, ay tumayong kasama ni Pedro. At lahat sila ay nagiiyakan. Lahat sila ay tumatangis. Lahat sila ay umiiyak dahil sa pagkamatay nitong isang Kristiyanong babae na ito na nabubuhay ayon sa wangis ni Kristo at punong-puno ng mabubuting gawa at pagtulong sa kanyang kapwa. They were all weeping. Lahat sila ay umiiyak, lahat sila ay tumatangis, labis-labis ang kanilang pagkalungkot sa pagkawala nitong Kristiyanong ito, na pagkawala ni Dorcas. Bakit? Dahil tumatak ng sobra sa kanila ang buhay na ipinakita ni Dorcas. At ito yung ginawa ni Dorcas para sa kanila. Nasabi ko nga, tingin ko ay maaaring simple lamang sa paningin natin, humanly speaking, pero tumatak ito ng labis sa kanila. Dahil naramdaman nila na tunay yung pagmamalasakit at pag-ibig na Dorcas sa kanila. And sabi ng talata, and showing the coats and garments which Dorcas made while she was with them. Habang nandoon si Pedro, habang tumatangis sila, habang nag-iiyakan sila sa pagkawala ni Dorcas, ipinapakita nila yung mga damit na ginawa ni Dorcas para sa kanila. And if you study the original language, nasa middle participle itong showing the coats and garments. So ibig sabihin niyan, hindi to parang hawak nila, ipinapakita nila kay Apostol Pedro, kundi suot-suot nila. Suot-suot nila ito na ipinapakita kay Apostol Pedro. Apostol Pedro, itong damit na suot ko, gawa ito mismo ni Dorcas. Itong damit na suot ko, itinahi ito mismo ni Dorcas ng kanyang mga kamay. They were displaying yung damit niya na ginawa ni Dorcas para sa kanila with pride and satisfaction. Masaya sila, proud sila dun sa ginawa na pagtulong ni Dorcas para sa kanila. Dahil alam nila yung kung saan galing yung kabutihang loob ni Dorcas para sa kanila. And remember, maging ang Panginoong Jesucristo man, nung siya ay mamamatay na, nung nakapako na siya doon sa krus, sinigurado niyang hindi mapapabayaan ng kanyang ina. Bakit? Dahil bagamat hindi po sinabi ng Biblia, kung ano na nangyari kay Joseph na asawa ni Maria, ay ito'y assumed, ito'y implied na patay na si Joseph noong mga panahong iyon. Kaya anong ginawa ng Panginoon habang siya'y nakapako sa krus? Ibinilin niya ang kanyang ina na si Maria kay Apostol Juan. Apostol Juan, alagaan mo ang aking ina. At itong ginawa na ito ng Panginoong Jesucristo, ay ginawa niya dahil nga sa panahon nila, ng mga panahon na ito, very, very, very limited ang employment opportunities para sa mga kababaihan. Bihira sa mga babae ang merong nakakapagtrabaho katulad sa panahon natin ngayon. Very, very, very limited ang employment opportunities sa kanila. Kaya nga kapag namatayan ang isang asawang babae ng kanyang asawa, wala na silang anak o maaaring nasa ibang lugar na, wala na mag-aalaga dun sa asawang babae, wala na. Dahil nga very limited ang employment opportunities para sa kanila. Wala na silang magiging ikabubuhay nila. Kaya nga po marami sa mga panahon na ito na maraming mga pulubi ay mga balo, mga widows. Kaya
itong ginawa ng Panginoong Jesucristo na ito ay pagpapakita na dapat alagaan itong mga widows. At siya rin namang sinundan ng mga apostol. Siyang sinundan ng mga apostol. Remember in Acts chapter 6, sa pag-aaral po natin, anong dahilan kung bakit sila nagtalaga ng 7 mga tagapanguna sa kanila? Why? Why? Bakit? Dahil may mga balo, may mga widows na napapabayaan. Right? So, ibig sabihin, prior doon, bago pa yon, yung part na yon ng kanilang, na part na ng kanilang ministry na pangalagaan ng mga balo, pangalagaan ng mga widows. Kaya nga itong halimbawa na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sariling ina ay ineko at sinundan din naman ng mga disipulo at siyang ginaya rin naman ni Dorcas. Again, maaaring hindi magarbo yung tulong na ginawa ni Dorcas. Hindi siya katulad ng ibang mga mananampalataya noong panahon na yun na nagbenta ng kanilang ari-arian, nagbenta ng kanilang mga lupain, pero ginamit niya lamang kung anumang resources na meron siya. Ginamit niya kung anong kakayahan, anong skill na meron siya para makatulong sa iba. Mga kapatid, hindi po natin kailangang maging mayaman. Hindi natin kailangang magkaroon ng special skills para lang gumawa ng mabuti at tumulong sa iba. Ang kailangan mo lamang ay maunawaan na ang paggawa ng mabuti at pagsunod sa layunin ng Diyos para sa atin, at itong bagay na ito ay inaasahan sa ating mga mananampalataya. Whatever means, whatever resources, whatever skills na meron tayo, ay ipagamit natin para makatulong tayo sa iba. At sa mga kababaihan, ladies, ipinagbawal ng Biblia ang women leadership sa church. Idinisenyo ng Diyos ang mga lalaki na maging tagapanguna sa iglesia. Kaya nga po hindi biblikal ang women pastors. Sabi nga ng isang theologian na mga babaeng pastor ay pagpapakita ng pagre-rebelde laban sa salita ng Diyos. Pero, hindi pinagbawalan ng Diyos ang mga kababaihan na maging katulad ni Dorcas, na bagamat siya hindi maangaral, hindi siya tumatayo sa likod ng pulpito, hindi siya isang tagapanguna sa iglesia, pero mahal siya ng mga mananampalataya noon, and I could say, malaking kawalan siya para sa mga mananampalataya doon sa Joppa. Bakit? Dahil yung kabutihan ng kanyang puso, ay nakikita sa mga gawa ng kanyang mga kamay. At muli, gumawa ng himala ang Diyos sa pamagitan ng Apostol Pedro. Verse number 40, "But Peter put them all forth." Pinalabas niya muna sila, pinalabas niya muna yung mga widows. Hindi ko alam kung bakit mismo, maring maingay na masyado ang kanilang pag-iyak, pero pinalabas niya muna sila. Bakit? Dahil mananalangin siya. And kneel down and prayed. Nanalangin muna si Pedro dahil alam niya na yung susunod niyang gagawin ay hindi ayon sa kanyang kakayanan. Tao lamang po si Apostol Pedro. Tao lamang siya, wala siyang kakayahang bumuhay ng patay, pero nanalangin siya, tumawag sa Diyos. Bakit? Dahil ang Diyos ang siyang may-ari ng buhay. He is the life giver. Sabi nga ni Job, "The Lord giveth, He taketh away, blessed be the name of the Lord." Ang Diyos ang siyang may-ari ng buhay. Siya ang nagbibigay nito at nag-aalis din naman nito ng buhay sa bawat isa sa atin sangayon sa kanyang kalooban. And so he prayed. He kneeled down and prayed, and turning him to the body, siya humarap sa katawan ni Dorcas at sabi niya, "Tabitha, arise." Tabitha, tumayo ka dyan. Dorcas, bumangon ka. And Dorcas, opened her eyes, and when she saw Peter, she sat up, and he gave her his hand, and lifted her up. And when he had called the saints, tinawag niyang muli ang mga banal, tinawag niyang muli ang mga mananampalataya, tinawag niyang muli pabalik ang mga widows, "Balik na kayo rito." And he presented Dorcas alive. Ibinalik ng Diyos
ang buhay na kanyang kinuha kay Dorcas. Of course, hindi po ito yung resurrection, na katulad sa future resurrection na mararanasan natin sa pagbabalik ng Panginoong Kristo. Ang ginagamit ng mga theologians, it is more like a resuscitation, or ni-revive ng Diyos si Dorcas, ibinalik ang kanyang buhay sa pamagitan ni Apostol Pedro. At dahil nga sa pangyayaring ito, this event, it was known throughout all Joppa, and many believed in the Lord. Maraming mga taong nakakilala at sumampalataya sa Panginoong Kristo. Bakit? Bakit nangyari itong nasa verse number 42? Dahil una, merong Apostol Pedro na naging available, inabot ang mga mananampalataya, pinagministeryohan sila habang ibinibigay niya ang lahat ng kapurihan sa Panginoon. At dahil merong isang Kristiyanong babae na katulad ni Dorcas na ang kanyang buhay ay tumatak ng sobra sa buhay ng mga mananampalataya, na bagamat siya'y namatay, minarapat ng Diyos na siya'y bigyan muli ng buhay upang yung pagkakataon na yon, yung event na yon, yung okasyon na yon, yung nangyari na yon ay magamit na kasangkapan ng Diyos upang lalo pang lumaganap ang ebanghelyo at makilala ng maraming tao si Kristo. Mga kapatid, maitatanghal natin si Kristo. Hindi lamang sa pagsabi natin ng praise God. May tatanghal natin si Kristo hindi lamang sa pagsigaw natin na itinataas natin si Kristo, kundi maitatanghal natin si Kristo lalo sa pamagitan ng ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa ating pagbiministeryo sa iba, sa ating pagbiministeryo sa iglesia, sa pagbiministeryo natin sa ating mga kapatiran, at sa ating paggawa ng mabuti at pagtulong sa ating kapwa. Ang lahat ng ito ay makapagbibigay kapurihan sa ating Panginoong Kristo. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, we thank you, O Lord, na mayroong kaming mga halimbawa ng buhay pananampalataya na maaari po naming sundan, na iyo pong inihayag magmula sa iyong mga salita. We thank you for the example of Apostle Peter, kung paano niyang pinangunahan ang iglesia at paano niyang ginampanan ang kanyang tungkulin bilang isang apostol. We thank you, Lord, na ipinakita niya sa amin na anuman ang mga ministries na ginagampanan namin, lahat ng ito ay para sa kapurihan mo, Panginoon. Hindi po ito para sa aming sariling kapakanan, kundi ito'y para sa ikatatanyag ng iyong pangalan. O Diyos, we thank you for the life of Dorcas, na siya isang mananampalatayang kababaihan na sinunod ang kanyang tungkulin ng paggawa ng mabuti at pagtulong sa kapwa. Nawa, Panginoon, ay katulad ng mga mananampalatayang ito, ay maisabuhay namin. Hindi lamang nasa isip namin na gusto naming tumulong, hindi lamang nasa isip namin na gusto namin na gumawa ng mabuti, gusto namin gumawa ng matuwid, gusto namin gumawa ng bagay na banal, kundi nawa, Panginoon, maisabuhay namin ito. Magawa namin ito at maipamuhay, lumakad kami sa mga bagay na ito, Panginoon. At tulungan mo kami, O Diyos, na sa lahat ng ito ay maibigay po namin ang kapurihan at kalwalatian sa iyo lamang. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at pong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, praise Him, praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing on earth His wonderful love proclaim. Hail Him, highest our angels in glory. Strength and honor give to His holy name. Like a shepherd, Jesus will guard His children.
song. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Heavenly portals, loud with the silence ring. Jesus Savior, reigneth forever and ever. Crown Him, prophet and priest and king. Christ is coming, over the world victorious. Power and glory unto the Lord belong. Praise Him, tell of His excellent greatness. Praise Him, ever in joyful song. Amen. Purihin pong pangalan ng Panginoon. What a wonderful example na pinakita sa atin ng salita ng Diyos. Si Dorcas, isang babaeng mananampalataya, at ginamit niya, ginawa niya kung ano ang magagawa niya para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. At bukas sa biyaya ng Diyos, babalik tayo sa mga lugar, estudyante man tayo, inana sa tahanan, o nagtatrabaho sa labas. Nawa, gamitin natin anumang binigay sa atin ng Diyos para maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Muli, balikan natin ang mga talatang ito all throughout the week. Pagbulayan natin, alalahanin natin ang mensahe, at upang ito'y patuloy na gamitin ng Diyos, upang tayo patuloy na baguhin, banalin, at tayo lumakad sang ayon sa Kanyang kalooban. At mga kapatid, sa ating pagtatapos, sa nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin, patuloy tayong maging maliwanag na ilaw saan man tayo nilagay ng ating Panginoon. God bless po, magandang hapon. Dito tatapos ang ating panghapong gawain. Sa oras ho ng 3:40, magsisimula ho ang ating prayer meeting. God bless po.